ipapili na ako siya. Ano siya? Kita ni Am I going with you guys? Ano siya? Of course! Isa man. Mag-drive ka o ikaw mag-preach? Kay si tatay, na lang. si tatay baya ano o pili. Drive na lang. Mag-drive ka o mag-preach? Nanan at sa Kasi duha. ang discussion ko gabi, ako na-convener mo yun ako sa iyan na i-consider na waters na sigurino gift na sa communication. Kaya naman siya mga nuggets kay Labay sa Huawei, we were talking na yun ako sa iyan na sige, one of these days ako kong i-assign na mag-teach ang pastalanta topic. Kanya, ano siya, makiramdami siya kung panangitan, hindi pa ka sa imong hanggang possible na ang imong inclination, binariting sa Ginoo sa imong is naka sa communication. So, nasigundahan ko kita sa imong conversation ng kagahapon. Kanina ba to? Kagahapon. Kanina. Na asa man ka, mag-preach ka o Kay parang mag-ulian lang daw lagi siya. Nasa naman. Okay. May hapon sa tanan. Salamat sa grasya sa pagbuhay. Ibigay sa Ginoo sa ato ang makapadayon tao pumalandong tuon sa pulong sa Dios. Kalipay kayo na mo nga makahimamat usab mo. Grasya sa Ginoo ihatang gisustain. Wala tayo pala kung sa managi sa inyong sitwasyon karon na simana, pero ang Ginoo na hibalog yun sa matag usa ka kalimutan nato. And sisilihatag pa niya ang karon na panahon dayon nga makalingkod ta palayo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato din siya always i-maximize. Sa ato ang lesson, wala siya ang building gihapon, pero karon na hapon, musulod na sa lesson regarding sa naalala sa 5th floor man yata. Sige lang, basta padanado na siya ang slides niya. Tanaw na to ang impersonal love towards all mankind. Personal and then impersonal love. So, kasi tama lang ta sa personal love. And then i-discuss natin next Sunday yung personal love. Part sa structure sa building na ginawa patindog. Patindog sa Ginoo ka na to sa panahon na kita positibo sa pagkaon, puron, inom sa pulong sa Diyos. Question, before tayo mag-pray. Kasi may question. Wala? Sige, maraming tayo. Tapos sa itong mga ulo, pamayon na ito ang kaalam na naginikan sa Ginoo. Okay, tayo. Salamat kayo, Amahan, sa higayon na imong gihatag ka na mo at higayon na imong mga kaanakan sa pagkanday sa pulong sa Ginoo. May opportunity for us to see memorable words, opportunity sa pagtulog sa kaalam ka ni kayo. Salamat kayo sa kinamuhi kay mga i-extend ka na mo sa mga laging mga inadlaw. Salamat sa kusog, salamat sa provision, salamat sa tanan na mga pagkamunga. Sa tanan ng mga pagkinahanglan, ang imuhang logistical provision, in abundance ng imuhang ihatag sa matag sa kanamo. Pagkadayon din sa pagtuon sa tulong sa Dios, na-contact na ang matag usa positibo sa pag-angko niini sa amuhang pagdawaton at pagtulungan. Na-contact na hindi siya maghahatag upang challenge o sa amusab na end ang amuang hatag is dawaton o sa padayon na may opportunity na i-execute, i-aplika na hindi siya sa amuang isika una-una o amuang kasing-kasing. So salamat kay Ginoo sa abundant life that He had given us. Of course, nag-umpisa dito sa panahon na kami nagtuo sa Ginoo ni Ginoo Jesus sa cross. So, ang isang ang kanimo, ang among pagpadayon na pagtuon, and before I close, I wanted to pray for those who are coming. Salamat Ginoo sa inyong kabiling mercies, makaupanawan sila later sa among pagpadayon, pagliwat sa labing pinakataas na pagsimba, wala lain kundi ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Balik na mo sa inyong tanan, pagpasalamat, pasidungo sa matamis sa pangalan ni Ginoo Jesus. Amen. So, balik sa ato ang slides, mauna siyang ato ang building. Ay hapon, first floor, second floor, third floor, fourth floor. Atong
first floor, bala naman nato na siya, rebound and recovery, balikan na lang niyo sa inyong notebooks kung sa ang mga nuggets, kung sa mga pagtulungan nga to ang iguha diha. Doctrinal drills, grace function, filling by means of God the Holy Spirit. So I don't need to explain all of those things. Kaya ato na siyang nagihan the other last year di ay ambot ko na iha pa tulingo pila ka Domingo gita ko na siya. No? Sa kanilang mga subject topic, first floor. And then second floor, personal sense of destiny. And agihan naghihapon na siya nato sa to ang lesson. So, balikin lang ninyo basta ang importante na kada floor na ay rooms plus kung sa itong mga topic na isulod sa kada kwarto. So, imagine na lang ninyo part sa growing is ang creativity sa atong unang-una kung paunsa nato siya i-appropriate kanina mga pagtulunan sa ato ang pagtulong sa pagtulunan. Dali, habol. Bukod. So personal sense of destiny, balikin lang ninyo ang mga notebooks. Sa second floor ni siya, wala man ni kwarto, so mahulog ni siya ang murag function room. Sa second floor. So, function room na siya, kaya wala siya separation, no? Wala separator ng mga kwarto. So, that's second floor. Ay hapon natin eh. And then, third floor. Hindi siya itong pagtulunan yung hapon regarding sa faith rest technique. So, gikuha po na siya na ito pilang ka Sundays sa akong pagtuon. So, balikin na lang ninyo ang atong mga texts. Isang libro, isang chapter, isang verses ang pagpatuman o pagpasabot regarding aning relaxed mental attitude or faith rest technique. Fourth floor. Nagyan po natin siya, personal love to God the Father. So, mahulog na nato sa spiritual self-esteem. It's personal love to God the Father. Preoccupation with the mind of Christ. Walking in the Spirit of God, the Holy Spirit. Kapag mo, kung ninyo siya na master, pwede na mo kasulat ng libro. Ma-explain na gid ninyo yun somehow. No? Sa itong mga verses, so ma-incorporate na ninyo kato atong mga subject topics. Kung wala ko na sa'yo, nahurot na to ang 2025, year 2025 every Sunday. Nga mo ni ako mga topics. Ika dito sa foundation, tapos first floor, second floor, third floor, fourth floor. Best-selling book. Ang Bible. Kay question na to sa 400,000, 450 no. Okay. Maraming salamat. Oh, join. Wala ko, pakpan ko. Bible, no? Yeah, encyclopedia or ito lang yan. But that's actually best-selling book is ang Bible. And then fifth floor. That's spiritual autonomy. And that's personal love towards loved ones, especially the members of the body of Jesus. So, sa fifth floor, 2 ka kwarto ang nagbahig sa ika-limang ang sa building. So, na-divide siya into number 1, wala siyang atong tanawon today. That's personal love towards loved ones, especially the members of the body of Jesus. Okay, nakakagod tayo mga paryente nga dili part sa body ni Jesus. Meaning, dili man totoo. Okay? Pero part gihapon sa ato ang loving. That's why importante ang lesson na atong matamban, atong dissect regarding sa kinds of love in the Greek. And then, madungagan ang ato ang kahibalo kay sa ako ang pagtuon man gud upatra akong nasabtan pero sa akong pag-reinvestigate na di ay hindi lang kayo upat dili pito. So karon na hapon ato na siyang tanawon ang pito ka klase nga panghigugma. And then hatagan natong focus ang agape love. And of course, impersonal love to all humankind. Probably next Sunday na nato ni sa tandugod kay gusto pa na ko tungagan ang ako ang pag-investigate para ma-incorporate na ito ang lungag na information regarding ang impersonal love to all humankind na mag-insulate ta, meaning pag mag-insulate, di ta grounded sa kung isang istorya sa ito ang apektado kita sa atong nadunggan na istorya.
So, in personal love to humankind, we always execute that kind of love that is unconditional. Regardless sa comment, regardless sa negative, kung isa man ang ilang istorya sa ato, kung nakasabutan ni in personal love, relevance or related sa smug tea, makaingon yun ta na ang ato ang kinabuhi insulated. Sabot man ta sa word kay insulated, no? Hindi pa kayo. Kanang wire, May insulation. may insulation. So kung naay live wire diha, dili ka mamatay kay sa pagulitan nimo na siya 2 oras kay insulated siya. So that's the idea. Sila makita natin na siya sa atong pagpadayon ang topic regarding sa personal love to humankind. As we of course find the last number to complete the number of the body of Jesus. Kaya kung makompleto na ang sa mahitabo. Alright. Kung anong diligid tayo ingon ba nga ma-discourage nga mag-share. Bahala kung siya lang i-istorya. Basta kita share kita. Ang kita Go pre-trade. lang ng go. Pre-trade tanong. Pre-trade kita. Ang i-post ni Sir Helen kay post-trade man daw siya. 40 years na siya nag-pre-trade. Nag-post-trade. Huwag kang mali ko, wag yan. Sige, post mo. Kung ano. Basa ko mo. Sige lang. Pre-trade tayo. Kasi kita pre-trade ta. Rapture. Wala ko siya nagtuon sa regarding sa triumph Rapture view. sa bago. Kita nagtuon ka sa triumph view mo na kinahanglan nga ato na siyang i-incorporate sa dispensational timeline. So, tungod kay nag-istorya si Pablo regarding sa parade in the future, nagpasabot na siya na dili gid matuman ang paglali kung dili makompleto ang number ni Jesus, number sa body ni Jesus Christ. And that's tantamount to or equivalent to the topic regarding sa lawas ni Ginoong Jesus. So, imbisa ta sa ato ang topic today. In Mark chapter 12 verse 31, so tanaw na nato ang personal love towards our relatives and of course, especially sa members sa lawas ni Ginoong Jesus. So kung mangutana mo asa pangitaon ang greatest commandment, makita na siya sa Mark chapter 12 verse 30. Pero 31 naman ta kaya nato ang tagdugon this afternoon is loving thy neighbor. So ang Mark chapter 12 verse 30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So dito ko siya makita sa verse 30. Pag-abot niya sa verse 31, iyan ang giingon ni Jesus Christ. The second is this, you should love your neighbor as yourself. Okay. Importante na sabta nato tong spiritual self-esteem, pagpapahalaga sa ato ang fellowship with God. Kay kung dili nato gihatagan og importance sa ato ang spiritual ascent, o wag itay laing na i-share sa ato ang isig ka hinigugma, kung dili ang kinaiya ni Adan, filosofiya ni Adan, kung unsang abunan siya nga idea ni Adan, and that's actually equivalent to evil. So pag ingon ni Jesus Christ, you should love the Lord your, the second commandment is you shall love your neighbor as yourself. Nagpasabot ni siya na ang dawaton ragyod nga na eternal value is when we execute the mind of Jesus sa ato ang katapan. And there is no other commandment greater than this. So, personal love sa ato ang isig ka pamilya, especially sa lawas ni Ginoong Jesus, mao na siya ang naay relevance. Principle lang atong kwaon. Yes. Yes. Principle atong kwaon pagtudlo ni Ginoong Jesus na i-relate nato sa ato ang personal love towards our family members and of course parts of body of Jesus. Now, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So madungagan na nato ang information ha. 7 Greek categories of love. Of course, highest there is agape. And then storge, philia or phileo, eros, ludus, pragma, philautia or philautia. So mo na ang pito ka klase na love in the Greek na ug imong tan-awon or categories of love in the Greek. Nga kung imong tan-awon lang ang kanang heart sa
English, it is as if emosyon kayo ta nga nag-execute sa gugma nga itong nasabtan. That's why importante nga i-incorporate na ito ang pagpasabutan ng categories of love sa Greek. Ready na? Sa isa-isa natin na siya. Agape love. It's freedom na. Agape love is actually based on the thought patterns of God. Pabasa nyo lang ba din sa likod? Okay. This is actually a profound, compassionate, and altruistic. Ay, dumagin nyo sa inyo ha vocabulary. Pag-ingon nga altruistic, dili na siya kanabang selfish, o dili selfless. So pag-ingon nga altruistic love, it speaks about selfless love, nga wala na ito gitanaw ato ang kaugalingon, kundi we always consider the essence of Christianity. Kaya naman, Christianity actually speaks about doing service for others. So maganda siyang essence sa Christianity. Ang greatest example, of course, walay lain kundi si Jesus Christ. Iya kung gibiyaan ang iyang trono, nahimo siyang tao, wala siya nahimong any of the angels, kundi iya gisulog ang tawhanon nga kahintang inaog sa dili sa yuta. Ialagaran ba siya or nag-alagad siya? Nag-alagad siya. Alright, so nag-alagad siya. So mo na siya ito ang sabton nga part sa agape love is that altruistic kind of love, meaning selfless love that prioritizes the execution of character innate from the subject who executes the loving. So, umubalik na dito sa ato ang diagram. Human spirit, this is the Wi-Fi, indwelt by the Holy Spirit. Touch base sa ato ang heart, this is our heart. Okay? This is the soul. Naapoy touch base ang old sin nature sa heart. Diba, remember, before tanahimong believer, tanan na nasabtan sa ato ang lawas while we are still here on earth. Tanan to siya. Philosophies, ideas, skills, techniques, whatever it is. Kaya wala pa ang human spirit na buhi, tanan to siya X. Wala kayo dawaton sa tumangan sa Ginoo. That's why, sa panahon nga nabuhi ang human spirit, innate. Yan. Meaning, pag ingon na innate, execution of character innate from the subject. Meaning, kung naatay character nga nakuha na from the Word of God. If this is the Word of God, gawin nato sa lima. If this is the Word of God, gamiton sa Ginoo ang pastor, teacher, exhortation, evangelist, teacher, mga gift. Ang iyahang gamiton, what had been written. So, iyahang studihan kung halimbawa si teacher, whosoever teacher, yun yung ginapaminawan, dili siya ang authority. Ang iyang gihimo, nagtuon siya sa pulong sa Ginoo, unsawa ang sa ang written word. And then sa panahon na nagtuon siya, gamit ang DICE method. So, dispensations, isogagics, categories, exegesis. Akong message kay Ate Helen sa iyahang video nga gi-send off. Ngun ako, ibadlong niya ang nag-correct sa iyaha, pero wala niya gi-discuss ang dispensation. So, parehas, sablay. Ang importante yun ang pagtuon sa pulong sa Ginoo gamit ang DICE. So, sa panahon nga ang kaning teacher nga atong ginapaminawan, iyahan gitunan ang pulong sa Ginoo, the written word. And this teacher is also indwelt by the Holy Spirit. Iyahan ang i-communicate. Pag-communicate sa word, sunod niya din ha sa ato ang human spirit. Ang Holy Spirit nagapaabot ra kung positibo ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wala na ito gisarad-an, ma-remember ninyo katong lesson. Wala gisarad-an ang ato ang gate valve, kung dili ato na siyang gate twist. Pag nahimo na siyang horizontal, dili na vertical. So, ilisyon na natin siya, dili na siya vertical. Ang gate valve, pag ato na siyang giablihan, sulod na siya sa ato ang kasing-kasing. Tanan ni gitudlo from this teacher nga nag-investigate, naghatag siyang panahon sa pagtuon sa written word, kunya iyang istorya sa panahon nga nakita sa Ginoo, balaan nga espiritu nga positibo ta. I-open nato ang ato ang valve.
Faith comes from hearing. So sa ato ang ear gate. Plus today, naanay seeing. Makita naman nato. Before, hearing na gid sila kay walay ballpen, walay whiteboard, walay projector. Isod kay sa ilaha ka ni adto. Ginaw ra gid mo. Ikaw na ang ikaw na ang mag-formulate sa imong artistic mind ba nga yun sa paniya. Okay, ikaw na mismo mo. Sa ato makita na nato. Mabutangan pa nato ang picture. Pero ang kanindot lang kay kung photographic, halimbawa building, photographic ka, kung naay gibuhat nga slides, nabi mga photographic memory ba kapag kita niya, mas dali niya mag-capture ang essence sa lesson. But in their time, bawal sa ilaha nga magsaba-saba. Kay kung malingap lang ka kadali, katong giistorya dito, mamiss na nimo. Sa ato karon, kung na-miss man nato siya today, kung naatay video, mabalikan mo. Sige mo. Ano kung ginahimo actually? Post play na. Oh, pause, rewind, play. Pause, rewind, play. Pero sa ilaha ka ni Adto, pag na-miss nimo ang nuggets, wala na. Mulat ako kag another 2 years. Wala may boy. Wala may board. Yes, sa scroll. Mora na. Magbasa ang chapter Ang magpastor sa episode. Ay later na ipadala. tapos ito ilang sundon sa hero. Unya, during the time, ang ballpen mahal kaayo. Ang parchments, ang scrolls, mahal kaayo. Sa tuwa karon kung naa kay JIS, naa kay notebook. Sa ila sadto, you have to realize na in their time, in fact, ang paghimo lang sa papyrus alone, will take siya of days. Kaya na ang paghimo sa papyrus alone, kung pananglitan, ingani kadako ang papyrus, ilaha pang lupitan og bato para na go through siya sa process. But in our time today, ipadali kita ang process. Hinana may mga machine. Napagay ka ng photocopier. Scanner. Authority di ba sa time early church kung Okay. ang mga authority lang magkakay ang Apostles lang. and prophets Like and pastors. Mula sa tuwa ba? Ang minaw na sila ay tumukan sila. Trabaho sa Holy Spirit, I believe, boy. Trabaho na sa Holy Spirit ako panangitan. Ikaw ang isa sa mga hearers. Ako tong messenger. Tapos kung na kay mga amigo, trabaho na sa balaan na Espiritu. Kung imong istorya na siya dito sa imong amigo, kung convicted sila, nagtuman sila o nagtuo sila sa imong istorya, trabaho sa balaan na Espiritu. Pag-credit ako. Yeah. Nakapag ko ng dadadanan ko si Apollos. Yeah, Apollos, kinensya na siya. Nagpag sila ba? Ako, bautismo ko na. That's in Corinthians. Ako kay Apollos ko, ako kay Pablo ko. May authority karon sa ilang dito. Mo to gibadlong sila ni Pablo. Ako ang nagtanong. That's in 1 Corinthians chapter 3. Malikigod 1 Corinthians chapter 3. Salamat for bringing that up kay. Sabton gyud nato na sa ilaha kani adto binilag mas pabor gyud ang tawo. Yung ni Pablo, 1 Corinthians chapter 3. Ano to? Verse naamang iko'y old sin nature. Galing mo verse 3. For you are still of the flesh. Ano man, for while there is jealousy and strife among you, are you not flesh and behaving only in human way? Ano man, verse 4. For when one says, I follow Paul, and another says, I follow Apollos, are you not being merely human? Verse 5, what then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe as the Lord assigned to each. Verse 6, I planted, Apollos watered, pero asa ang credit? Sa Ginoo. But God gave the growth. So, neither he who plants nor he who waters is anything. Pagkabalo mo, only God who gives the growth.
So ang papatindog ang building, part na siya sa papatindog atong building sa atong lesson. Ang Ginoo gyud ang nagalihok ani sa kinabuhi sa matag usa. Mao na ang kinahanglan positibo ta sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo nga ato ang ginadrawing, mabutan na nato og diagram para kamo mismo pud nga nagatuon masabtan ninyo ato ang share na message para maka-come across it sa ato ang huna-huna. So ato kini sa gipamalandungan ba saka nato ni siya i-deliver ang message ba sa mga panahon nga nagatuon mi ilahang masabtan nga mao ni siya ang mechanics sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo. So pagka imo na ning diliso ang gate valve, ibutang nimo siya sa horizontal. Panahon nga horizontally set up siya, ready ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Not only hearing the word but seeing the diagram para na masabtan nato na wala kay kategorya nga dawaton ng Ginoo sa kag-adan tungod kay daghan na siya og X. Magka-carnal, balik mo. Kung magka-carnal, mahulog na siya nga. Aling pod. Wala kinahanglan imo gid na siya i-listen na pod balik. Decision sa tao. So decision always sa magtotoo kung unsahon niya ang kining gate valve. Gusto makahata nga masudlan og tubig, ang ato ang kasing-kasing. This is the heart. Dili pa ka magtubo, dili pa ka katupod o building. Dili katukod ang balaang nga espiritu sa imuhang kalag kay ngano wala may pulong sa Ginoo iyang trabahoon. Mao nang kita dinhi sa atong pagtuon. Dabang hinahinay nga nagatuon ta, gina-build nato ang ingredients sa ginaluto sa balaang nga espiritu sunod sa imuhang kalag. Si Satan kuha niya ni. Dito siya banda. Kuha niya ni. Ears, eyes, nose, skin, tongue. Ina-divert niya sa old sin nature. Mao na yung iyahang gigunitan. Mabitaw nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5, itugyan ang iyang lawas. Ato agad, 2 Corinthians chapter 5. Hatag ang iyang lawas kay Satanas. Katong kuan kapuyo-puyo. Oo. Ay, is it 2 Corinthians? Sa 1 Corinthians na. Kapit niya yan. 5 sa tiya-tiya. 1 Corinthians, sorry. As stepmother. 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Actually, kung mag-start ka sa verse 1, okay. 5 na. Immoralidad. Yeah. It is actually reported that there is sexual immorality among you. So, part sa old sin nature ha, product na siya sa lawas. Kasi pwede gid kayo i-exercise sa believer ang kaningang mga pamaagi sa bunga sa old sin nature. And of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife. Meaning, iyahang giasawa ang iyahang stepmom. Verse 2, and you are arrogant. Ano man, ought you not rather to mourn? Kaya nga naman, let him who has done to this to be removed from among you. Inyo halang itolerate ang iyang aksyon. Ano sa kutawin mo? Imbis na kamo ang picture perfect sa kinaiya ni Kristo, na mo naman inong mga bagay mo nila sa Korinto. Tama din ang mga kanya kanina sa iglesia. Kasala itiwala. Kasala sa Israel. In a way, yes. I will say yes. Nga, i-excommunicate nila. Okay. Simplang lang sila sa pinakaunang doktrina Doktrina. ng salvation message. Isa na siya, ang mga churches siguro nung bilong siya sa katong. Siguro siya makita katong nasa religion mga 7 churches. Okay. Kuhaan siguro siya. O pamagi, o pagpamalando sa pagtol. Okay, nabiya sa Sardis na naghugaw si Ambisti. Sa Revelation chapter 3, ang pinakaunang nga church din sa Revelation chapter 3 is Sardis. Tapos, itagaan na sila o kinibang glorified, itagaan sila o human spirit, pero ang katong ihatag sa Ginoo ilang ihugaw-hugawan. So, kung may ano ng cases, nandun siya. Dapat. Yeah. Nakita dyan, personal. Kay ano ba yan? With confrontation. Especially so kita as Filipinos, Makita gini mo siya personal. kung makita ni nato siya personal, naagi kay katungod ng mga istorya. Kaya nga naman, Violate na yan sa second commandment, you love your neighbor. Outside the church. but you have to realize na sa ato ang pagpadagan sa store, sa ato ang lesson, ingagit siya na i-encourage ang one another sa love. And love there is agape. And agape love means
ato kung pananglitan natay gipiton nga magtotoo, watay gamiton nga ato ang pamaagi nga opinion. Pero kung ikaw po mo Dapat ang pulong sa Ginoo, that's the mind of Christ. Pero kung ikaw po mo padlo, napot kay makitaan po kami maayo. Di po ka angayan. Di po ka angayan mo badlo. Tingnan man kadayan, judge not. Dili kay ganun ikaw man po badlungon man po ka. Ngayon baka mo badlong sa badlong ka. Bangkit mo ginay sa bat. Judge not. Ang pulong dili ang ano. Sa ako naman kaya libat lo. May uno ka man badlong ikaw kun kaya. Muna gingon sa batiyo nga ayaw sa anya pa sa ang pansa yung kumita. Kuwasan mo sa pagtanan. Well, ikaw din ang nakasabot sa imong status kung may mga panahon man nga mubadlong ka. Siguro asa nga imo siyang gibadlong tarong sa daging mo ang ginabuhi kay basig mobalik imo or nato. So tama lang na nasa iglesia nga na mga elder. Nasa iglesia. Okay. I-appoint ang elder, kaya ang elder mo, badlong ato. Hindi, pero kung pananglitan ikaw, dili kay elder tapos nakahibalugi ka sa imong status. Ikaw naman. That you are, dili bang you're progressing sa mind ni Jesus, dili man gud nimo badlungon ko siya sa imong opinion, kundi di mo siyang badlungon sa gisulat sa pulong sa Dios ug pasagdan nimo ang balaan nga espiritu nga mo-convict sa imong gibadlong. Isuon, ingon ba diri? Halimbawa, kita nimo siya nangawat. Ingon sa Ephesians, nakamo din ha sa Efeso or sa Thessalonica, dili ninyo gamiton ninyo mga kamot sa pagpangawat. Basahan ninyo siya sa teksto. Pasag di ang balaan nga espiritu nga mo-convince sa iya, mo-convince sa iya. So, diligid yan niya ako ang dili nabasahan din ako sa mga pulong ni Pablo sa iyang pag-encourage sa mga believers sa Thessalonica. In fact, sabot na kung natay kauban sa balay ng tamad-tamad. Ingon din si Pablo sa mga taga-Thessalonica, di ba? Remember, ingon niya, wala yung katungod ng tao nga mukhaon, upili siya, ang trabaho. Wala ba na ang trapo? Pero kung senior siya tapos may sakit, pwede na siya. Lahat siya na istorya. Kaunang na siya. Para sa mga kusgan. Kaya wag ikatungod ang mga kusgan nga Para sa mga ibon. Okay? So baliktad, ibadlong ni Pablo ang mga taga-Corinto. Okay? Pinaagi sa ilahang usa ka nahimong nabilong sa ilahang iglesia. Ano ibadlong man niya? Kung kinapalong ang witness, imbis nga kamo nahimong suga, palong man niya yung inyong suga. Nako sa verse 3, for though absent in body, I am present in spirit, and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. When you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, verse 5, you are to deliver this man to Satan for the destruction. Isa ang na-ay rendition din na gihinganan niya body. Ang sako ang flesh. Dili sa ko body fight. Alright, verse 5. So, balik dito sa situation Ate Helen. Asa man si Satan diha? Ani, ulit niya ang body. Wala yung ni Pablo, itugyan ang iyang lawas. Pero nag-distract gani siya dito. Katang solis. Muna bantayan nato sa ligay. Before, kapalo ko man ang yawa sa iyang schema, nga ang iyahag yung ibon, ang imong kasing-kasing. Kung asang ato ang subconscious mind, kasi part of sa atong heart is subconscious mind. And, subconscious, ano ba? CIOS. Mind. Ang sa pasunod, ato ang conscience. Kunya, ang iyahag yung hugnat na ang kining konsensya, mahimo siyang kalyado. Kasi kung kalyado na ang konsensya, kasi nagbalik-balik ang ginabuhat ng pagpakasala, mahimo mo gawin siyang, ang konsensya, mahimo na siyang kalyado nga, dili na matinag, di na malutlan. Ang bati yung kalaway. Manhid na. Manhid na siya. So, ang kuha ni Satan is kani. Kabantayan nato, oh, be careful little eyes, what you see. Oh, be careful little nose, what you smell. Kung naman kay plano di ay kung pagbuhat napay kuan karon noon i-istorya. Di ba nabatian na siya ng Satan? Yes. Si Satan dira makatag. Mo nang dili nimo dapat buhian ang mga pulo ko pananglitan, naglagot kani nga tawo, i-restrain. Kasi na yung mga demons sa dili pa kay Satan kay
Wala man si Satan i-assign sa to kay dili man tayo nga maturing believer. Kung naay maturing believer o mature nga believer, dito si Satan nagatanaw. Pero ang iyang gidispatch para ningog nako, ang iyang mga alipores, the demons. Sige natanaw ni Ate Helen. Sa iyang nagadagan sa una. Pwede siya omniscient, ang demon nga katanaw. Pero sa panahon nga mamit lang na nimo ang mga negatibo, nga mga pulong, tuka, kita ka niya. That's why, even ang atong activities when we are alone, kinatanaw sa demon kung unsang ato ang weakness part, nga iyang i-report sa kay Satan, and Satan who is in control of the airwaves, kung pananglitan ng ato ang weakest point isang kanyang cellphone, kung pananglitan ng iyahang believer, ang iyang interest is boxing, report ang demon. Iyang interest ana boxing. So parang dili siya makatuon, padan iog algorithm sa boxing. Tanan nga iyahang, imagine ninyo, tanan nga iyahang imposible dahil nga ikasking. Puro na lang boxing. Ang music, ang kwan na... Yes, kay iyahang hibaluan niya, nga ang imuhang oras, limitado lang niya, dili siya gusto mahimo kang effective na witness, aning kalimutan. So para na dili ka mahimong effective na witness dahil dili siya gusto mamagtuon ka. Mo nang padadaan kanya puro boxing. And that's the reality. We are the angelic conflict. Earthly music, di ay kasala gapon. Adore you tonight. Eh, tilin na ba? Kag ako, pili kayo may kanta ba? Pakusog-kusog pa may... Sige, basta Maria importante Chiari. nga, kini nga tong old signature, Relax dapat man na, parindahan. pagpa-relax. Hindi na sa sala siguro, depende sa kansa kanta. Mahimo na siyang call nga sala kung nalimtan na nato ng Ilo ni. Imagine mo kung sige kanta 5 hours, Mm. wala pa lang ka naghinuktok sa pulong sa Ginoo. Sayang ka yung 5 hours. Pag-awin na lang kas Ginoo. And this is the practicality application of Christianity. Manay kay, kung dili man kung ta conscious enough, pwede kay nato usunugon atong time. Tapos sundon pag kita Time is Judes. gold. Hindi ka abot. I have this treasure in the jars of clay. O saan man nato tong treasure pagkuha kung wala ta nagtuon. That's why kung balik ka sa diagram, ang gusto gid sa Ginoo nga ablihan nato ning gate valve kay ang kining atong heart, this is actually infinity. When I say infinity, pwede yung kainin mo, puno na siya sa hunahuna ni Kristo, pero depende sa oras kayong gihatag sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Walang dili gusto ang yawa nga makatch nato ang kaninga idea. Kasi kung makuha na nato ang kininga idea, makasabot na ta sa pagtudlo sa atong kaugalingon nga, okay, it's time for me to sit down and study the Word. Ma-update na ta, actually nga mo correct sa ato ang mga lakan. Nga ang Ginoo, pasagdan ta niya sa ato ang kagawasan. Pero sa panahon nga positibo ta, sa pagkaon ni by the way, agape love is, yeah, divine power, agape love, word of God, thought patterns of God, virtue love. Dili gusto sa Ginoo ning kalibutan nga makuha nato ni siya unya. Nakinahanglan ba na siya o? Time focus. So kita mismo ang mag-ano ani sa ato ang kaugalingon, mag-resolve ani kung paunsa nato kuhaon ang kanang agape love through our time. Karon kay nakita na sa sayawa na kining ato ang old sin nature. Salamat sa pag-bring natin ni Ate Helen. Kay kabalo ang yawa nga kining old sin nature mao niyang nagulitan kay ang gahumag gud ani kung sa ato nakit-an, kung sa ato natandog, mao bitang ingon gid ni Jesus Christ or ingon po ni Pablo, di ba remember? 2 Corinthians chapter 4, things that is unseen. Atugod balik 2 Corinthians 4:18. Pwede ninyo atuon ang inyong strong. Tanawa daw ni word nga look. Is it firm? Is it
2 Corinthians chapter 4 verse 18. Tanawan ning word nga look. Unsang iyang grammar? Second Corinthians chapter 4 verse 18. Okay, looking, that's verb. Present. Participle. Pag ingon nga present, okay, dili gusto sa Ginoo nga kasamtangan, buhaton nimo ang pagtuon. Mao na nga sa iyang pamaagi, iyatang linlangon. So, sa iyang paglinlang, dili ni mahimo nga ma-execute present. Pag ingon nga participle, mahimo na ni siyang adjective. Meaning, unsa ka klase nga magtotoo. Magtotoo ka ba nga nalingaw sa reels? Or magtotoo ka nga nalingaw sa pagtuon sa pulong Ginoo? Ikaw gina makatubag anak. Sa conscious awareness. And then it's active. Pag ingon nga active, ikaw mismo ang execute. Sa giingon din ni Pablo sa pagtanaw, look. So, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Hindi kitagaan niya husay, kaya nga naman, ang tanang butang nga makita, ang saman ko no? Mahanaw. Yes. Transient. Mahanaw. Pero ang mga butang nga dili makita ay ang saman. Ulungtad. Ang butang nga dili makita. Morning! It's hard. It's very, very hard. Sa usa ka believer, ang pag-execute ani kay dali lang mo kay malingaw. Dali na mali. Honestly, di lang kay kamo apil po ko diha. Ang kanang kanya active present ada-adlaw sa no. Yes. So ada-adlaw ka Oo. nagkanaw Oo. sa ano. Pulong sino? Mga butang sa ano. Oo. So adlaw-adlaw ka nga magtudlo sa muna-huna nga tama na lagi ng reels ba? Tama na lagi. Pero na pag-scroll na po din mo na po, gwapo na po ka rin. Try ko na ito compute. Sabi nag-Korean drama, agad. Pandamay din. Compute na ito, compute. May, isang calculator. Tanawa ha, i-compute na ito. Try to compute. Kung nakakay reels sa ginatanaw, 2 minutes kada reels. Pinakamubo nga reels. 2 minutes times, butang na ito na magtanaw ka o 30 ka reels. 30 times 2. That's 1 hour. 1 hour of just watching the reels. Mga bitaw nga kung maabtikon ka sa pag-reconcile sa imuhang una-una na kumingon ka 30 minutes lang po sa reels. Timer starts now. I-consume lang 30 minutes. Gusto makakanin mo masunugon. Di man po iyon nga mag-vote ang ginawa na. Kung kikitagaman ka niya bulisyon. Kaya, Freedom Station. mental, susunod, conscious, susunod, volition, emotion. Naghatag pa siya volition niya, pakialaman ka niya. Pero kung naghanap na imuhang mata, kasi kagtanaw Grace, mirisi. Luha-luha na. Mirisi. Di ka kaklaro. Imbis ng tato, namutanaw na ka sa mga bersikulo, hindi mo na po kag ginungkog kita, Lord. Ay, Konti discipline. auto-disiplina. And this is actually the reality. Palit na kadawang mata. Alright? So, balik. Ang hold ni Satan is ang kanyang old sin nature. That's why, mubalik mo sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Ihatag, tugyan ang iyahang lawas kang Satan. Minsan ang ihatag ng You are to deliver this man. physical din. Yes. In a way, yes. Part na sa iyahang disiplina. Okay, na upat ka klase nga disiplina. Sige ito, number 1. Same with. Self-induced misery. Self-induced misery. Number 2, warning discipline. Number 3, Intensified warning. ikaw upat, Sin. sin ano din. Sin with. Ihatag ang iyahang lawas kang Para Satan. acronym, same with. Sin with. Pero naman mo iban kung padugayan yung patay mo. Pantos. Dili akong ginamin baka na bang Sa mangga mo. oh wala. Oh, Napay kaya may plano, para, Diyos. oh. Sa Oh. Tungod kay, Nakay. nakitaan sa Ginoo sa iyang omniscience nga kanang iyang amigo mo itong isang amupuno sa lawas ni Kristo. That's actually the reality. Hindi mo magawa ng grasya mo. So dili ginato ma-overrun ang una-una ni Ginoo sa ato ang Ginoo. Your thoughts are not my thoughts. Ana lang, katong gidisiplina sa Ginoo, English na siya, bad grass. doy kayo siya kay
Kaya wala gid siya nagpasaan, wala siya si Atlas. Kita naman may Atlas no. May kuan, may ginapasan. Oh, pasan siya kalimutan. Oh, pasan niya ang mundo. So, dili na execute ang grasya sa iyang kinabuhi. So, regardless sa iyang situation, ang importante nga kita mismo nakasabot na. Sabuta sa ato ang kinabuhi. Isip mga anak sa Ginoo. Alright? So, ang goal ni Satan, bantayan ni siya ang atong lawas. Eyes, ears, nose, ang atong skin, and even our tongue. Kaya mo gini siya ang hold sa kaaway. Kung naamay mga namugad nga huna-huna, nga dili maka-encourage, tago na lang na siya. And then i-flush sa CR. Alright, so agape love, a profound, compassionate, and altruistic love that prioritizes the execution of character innate from the subject who executes the loving. So, kung kining mga ex na bilog-bilog na ni siya, mabitaw nga, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Process din na siya. How many years? Hangtod nga buhik tas kalibutan. Be transformed by the renewing of our mind, so that we can prove what the will of the Lord is, which is what? Acceptable, perfect, and good. Kung ato ang pagtuon, kani mga bilog-bilog, mao ni siya ang rewardable in eternity. So how much of the bilog-bilog nga ato anang nasulod sa ato ang kasing-kasing? So ikaw gid ang maka-anak, ang maka-discern. Kung pila na ning bilog-bilog, ayaw pasagdi nga mula gyud po ng 2026 nga wala kay nadungag nga bisang pag 50 na unta ka bilog-bilog. Again, kita gid ang mo-decide kung how much of the bilog-bilog. Saan na lang ka kung kanang bilog-bilog kwarta. Kwartahon na lang, Lord, please. And mo-follow gid actually ang blessing sa panahon nga able na ta sa character nga atong i-build sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So ang diagram will always explain to us kung paunsa ang mechanics to get those bilog-bilog as we grow in grace and in the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Next slide. Storge love. This is actually familial love. The natural instinctual affection between family members, such as parents and children, and among siblings. So, self-explanatory. No? So, ang familial love, storge love. Dili na natin kinahanglan na expound. No? Next love. That's phileo. Awan si Jesus na siya sa tunga. Istoryahanay na sila, kakatawanay sila. Nindot ba yan? Ang relationship sa kinigiingon nga phileo. Sa friendship, love, tungod kay sometimes, ambot kung inyo man ni siyang na-experience nga, mas suod ka pa kaysa sa imuhang friend, kaysa sa imong igsuod. Makahunghong ka sa imuhang debate, sa imuhang friend, kaysa sa imuhang igsuod. Huwag nindot yun kung ang imuhang buhaton nga best friend is ang Ginoo. Then isunod na ang imuhang spouse. Sunod ang mga bata. So phileo love speaks about deep, affectionate love based on mutual trust, respect, and shared values, often found between close friends. Si Jesus Christ, kung daghan na taghibaluan sa iyang mga pulong, mahimog inato siyang abyan. John chapter 15, verse 15. So that's phileo love. Next, number 4, pragma love. Sa mga magtiayon, ano siya kato ang katong nagahigog maanay, no? Kahit maputi Si Ray So Balira. that's pragma love. Enduring love. Ray Balira. Ray Valera. That's practical, mature love that grows over time. Built on commitment, shared goals, and often seen in long-term relationships. So that's pragma.
So kung may araw ka mo sang nakita na magtiayon, nga tigulang na sila, tapos nagahigumaanay, Kami to. ipilak niyo ang word nga pragma. Pragma. Namin sa inyo ba kay gin-execute niyo ang pragma love? Wow. Di ba? So may magamit na kita nga mga terminology, vocabulary. Bantayan ninyo ha, basig magawas sa test. Yeah. Magawas din siya sa test. Kano sa Memorize niya. kano sa ang test naton, sir? Grabe. Sir. Grabe gid talaga, Jul. Sir, Drama. Hindi na cancer Walang sila. forever. Drama. Walang forever. Sabi na forever. So that's pragma love. test na po tunta kay para natay bayad You tubig. mean ang kiss of life. So that's pragma love. Pragma. Okay, so apat na. Sige daw, Mula ang agape, mamang. Pragma. storge, phileo, and then pragma. Okay, apat na. Ikalima, philautia, self-love. This is negative kind of love. Self-centeredness kind of love. Narcissistic. Narcissistic me. Gamito niya ang cellphone. I, Me, and myself. me, and myself. Ako lang. So that's philautia. Narcissism. Wala na ko din nabutang diha ang narcissism na word. Tama ba? Spelling? N-A-R-C-I-S-M. S. Narcissism. Narcissism. Tama ba? Pa-check ko sa dictionary ng word, please. narcissism. Double S Tama ba siya. ang narcissism? Tama? Tama? Okay. So, basig mo gawa sa quiz. Narcissism na word. Correct dapat ang spelling. Egocentrism. Egocentric. So that's philautia. Kaya gani ang drawing joker. Joker niya. Pag mao niya imuhang character, bakit si Joker? Love kay niya yung sarili. Right? Next love. So nanatay balik. Nanatay agape, nanatay storge, nanatay phileo, nanay pragma, nanay philautia. Dili pa po na ko ni siya memorize. Ining nadungag na klase, category sa love. Number 6, eros, or romantic kind of love. Para lang isa sa mga magtiayon ha. Unsay kaibahan sa phileo o kuan? Itong isa. Phileo dito kaganina is, asa na ba? Kung sa This is friendship magtiayon, love. katong ika number 4, pragma, Sa mga tiguan. mga tiguan na. Ang kini siya kay enduring love na ni siya, During, Sister ano Michelle. na, nag-takes na ang Ah, time. yes. Yes. Eternity love na So, ang siya. katong... And also, kaning pragma love, apil din ha ang, mo na silang friends. Apil na po din ha ang eros, because eros speaks about romantic love. Okay. Apil na po din ha, actually, apil na po din ha ang agape love kasi sa ilahang pagtubo, kung i-assume nato din sila nga Kristohanon, na sila yung mga, kung nagtuon sila sa pulong sa Ginoo, apil din ha sa ilahang ulo, ang mind ni Jesus. Okay? Murag ako naging na ba? Puti na tangan eh. Sige lang, Col, i-resolve na mo sa katubang ni Jesus. Dalan mo na. Ini, okay. Ay, kulang na mo like. Ikaw lagi tikol. Dapat ka mo dahil ni Uncle kung ni Ante ang gipicturean, kag kamo ni gibutang din mo. Eh, delikado may nagpatumas dalan. Tama lang, dapat natawid ang picture sa nga sila sa kasangi. Alis na nato na siya. I-grab ko to siya nga picture. Ipadala mo sa Uncle palito. Butangan ko ni Para na nakakita yung artista. Butangan ko ni Bibi ba? Ikaw at ako. Kailangan. Namin ito na reels somehow. Ayaw ko na si Abrila eh. Love Tia. So Eros meaning romantic love or sexual Wow, love. itong papon. Kaya muli siya gina-enjoy sa pagkain. Ilugog. Wala tayong mga young people. Hello. Dapat matanda ng mga young people na never din mo engage sa Eros love unless magkaroon na og marriage. Saan man yun? Celebrate na niya po sa Valentine's love. Yung people, di ba pa yung Pamaagi na siya ni Satan. Pamaagi ni Satan para na somehow
ma-introduce ang wisdom sa... May gatas sa labi. Yeah, bawal din siya sa mga young people. Okay? Pero kung sa mga kwan Dapat, ay, mag-minute yun. maski sa May rescue, experience ng Killing Arrows. maski sa rescue in the perising, bawal. Malaam na ba nga wala uyab? Wala mo naghatag og commandment na yan, no? Wala mo naghatag commandment, no? Wala. Yung wala mag-heroes na itong ito. Dali lang. Speaking of commandment, ato na to ang 1 Corinthians chapter 7. Balaod na siya eh. Yeah. Principles of marriage. Heroes love. Sige, istoryahan na lang natin na yung kaya nga, dangerous kayo isa sa mga young people. Please, 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 kita ng mga parents, kinahanglan natin ni siya makaskate sa ilahan. Especially so na nag-shoot up ang HIV. Magdoya man ng young people karon na uyab. Sa Pero dapat, sa ilang pagkuyab-kuyab, matudlo sa ilahan ang 1 Corinthians chapter 7. taas ang percentage sa tapos pumunok ko sa HIV is. kita na ko sa ano. Actually, palumulok Kanya dyan sa sa tawon, asa ang percentage ko Tago, dira Davao. sa taas nga HIV ang kuan nga balik. Ang mga ano, Sila ang mas daghan. community. Oo. Sila ang mas daghan. So, best time to share the gospel. Okay? Now, concerning verse 7, chapter 7 sa 1 Corinthians. Now, concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual eros relations with a woman. But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. The husband should give to his wife her conjugal rights, and that's actually part of which is an eros kind of love. And likewise, the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Verse 5, do not deprive one another, kay nga naman, in marriage, mo kita siyang i-design sa Ginoo. Para nga i-expedite, i-enjoy ang love relationship, sining eros love sa sanctity of marriage. So, ano ni Pablo, verse 5, do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer. So, importante gihapon yun ang fellowship with the Lord. Kaya pag inon nga prayer, nag-istorya na siya or naghahatag na siya o principle na ang fellowship with God. But then, come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. So kung unsa man ang ginahimo karon sa yawa, pinaagi sa paghatag o kinibang idea regarding aning sexual relationship outside marriage, mao gini siya ang tubag no sa gisulat ni Pablo sa mga taga-Corinth. Now as a concession ng verse 6, as a concession of a command, I say this: I wish that all were all as I myself am. But each has his own gift from God, and one kind and one of another. To the unmarried and the widows, I say that it's good for them to remain single. So, natay kauban nga single. Balaod na siya, It is balaod. good to remain single. So, boy, magpaanin nyo ni siya nga instruction ni Pablo. Brother Julius, okay? 1 Corinthians 7:8. It is good for them to remain single as I am. But if they cannot exercise self-control, they should marry. Pero So nagbinyag sa si Pablo. wala gyud siya naminyot dre. Dili ba? Wa gyud siya naminyot dre. Wala. Wala. I believe nag-remain din siya pag single. Ako na siyang ako na siyang pagsabot. Ang stand Bro, na siya. nagsugo ang Diyos, go to the world and multiply. Ay, but ang ginatudlo lang din ni Pablo na naatay authority over our body. Kasi powerful kayo ni old sin nature. Na kung dili ta mugamit sa pulong sa Ginoo, pwede kayo makaunon ta sa iyahang desire. Mabita man na siya lustful pattern kung mahirumduman nyo sa atong lesson. Hindi ba ang old senator ginhatag ng Diyos sa tao na wala kabalo si Satan? Wala siya nakatalong meter. Ang old senator. Hindi, well, before nahitabo Oh. ang pag-exist o pag-exist sa old sin nature, wala idea si Satan. Oh, sa karon ang balo na siya. Ano na siya? Dili ko lang Ginoo naghatag sa old signature. Sino Tao man? ang naghimo.
Design siya sa Ginoo, consequence siya Design. makahita po. Hindi man nagalin ng old senator kay Satanas. Mga wala ka. So, design siya sa Ginoo. Oo, Lagay sa sa kabalo. tanas. Wala sa kabalo. Pag-tempt ni Satan. Convert Dito, place, wala gikan din sa kabalo. ang signature. No, design din siya sa Ginoo. Design na siya. Design siya sa Ginoo na kung buhaton sa tao ang pag-disobey, mo ni siyang consequence. So, Sa pagkasalanan niya. is. Pero dili sila ang nakasala. Volition ang gihatag sa Satan. Ginoo. Pero nakasitan ang kuan eh. Hindi man magkaroon Ang consideration? signature kay Signature naman siya daan. Spirit sa ano. Tingnan ba ni sa atong teacher sa una? Old senator? What? Para Satanas. What old senator? Okay. Sa first, sa design sa first. Kaya perfect man ang tao pag isa sa Ginoo. Wala mong Gani. Yeah, wala siya yung signature. Volition That's ang why, gihatag. consequence to siya, ang result sa disobedience, consequence ang old signature. Ang pamangkot, hindi yan ang galin. Karnas or sa Design siya sa Ginoo. hindi man mo matudloan ng Diyos God. Sa tao. Okay. Kung kami ka di ba sa during sa wala pa ng di ba angels na create. Yes. Siyempre na rebellion. Okay. So nasa nakasala ka si Satan. Wala ko sa kung nasa idea sa nature. Isa after siyang lagi sa idea sa nanay on sin nature na ano full naman siya. So dili open dito ang nataw na pag-out sa dito para lagi sa maabot na tao. Makay ginhawang ang taglalong mo. Yeah, kasi, ano, kay, siya ang nag-umpisa. So, dapat i-categorize na nato na siya nga, pag imunugod si nature, part man good sa old si nature ang last pattern, si Satan na aping ani, being a narcissistic him. Ang freedom na negative, positive lain na sila. Okay. Ang negative sa Satanas, ang positive sa Diyos. Okay. Sino nagimo sang negative na freedom, kundi ang taong talaan. Makaalam sa Ginoo part na siya sa iyang Part design. ya po na ako daw, ano na sabi sa ultong pure ba? Usay, freedom ang ginimo, kung negative to siya. Yes. Ano nga klase ng ginimo agin sa kabuuan mo sa Diyos is sin gani. Ang negative freedom, sin na. Yes. Magpili lang tayo. Tsaka pa sa negative. Sige. Hindi, pero ang na-resolve ang pinato, hindi naghalin. Di na galin. Ang conciliation. And so my answer was, design siya sa una-una sa Ginoo. Para na may exercise sang din-create na may aras ang volition. Kung diin mag-site ang ining din-create na may aras ang volition, kung kay Satan ba, or sa Ginoo ba. Hindi kinahanglan niya ang Hindi goal. hindi bansang ginatawag na lab. Yung Diyosing pa na. Kaya Diyos gugma dapat hindi wala sing mapa-imperno. Mga ana style ba? Ayos. Sa term Wala nila naintindihan ng agapin mo. sa terminology na to. Balik sa word of God yapon. Evil. Tanan nga buhaton. Outside from the Plano sa Diyos. Plano sang Diyos. Fatherhood of God. Evil na siya. Anything we do outside the fatherhood of God, it's evil. Hindi na pilihan dito ang absolute. Yeah, I believe so. Kung naka sa fatherhood sa like kung ano. Eradicate na ni conciliation. Dito na good yung ano. Dili ka sa spirit. So, very, very complex. Sige lang, eventually, matahin nato ni siya, hinay-hinay, yung mabuild naton ang atong grounds sa paghatag sa husay, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, hindi niya siya maghatag sa idea sa aton na mag-stop ikaw doon. Eventually, mahatagan na gina siya sa husay kung mapilong na naton or mapahit na naton ang pulong sa Ginoo. Anyhow, padayon ta. To the married, I give this charge, not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband. Verse 11. But if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband.
and the husband should not divorce his wife. To the rest I say, I, not the Lord, I, that's actually open close parenthesis, I, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he should not divorce her. If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consents to live with her, she should not divorce him. For, verse 14, for the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean. But as it is, they are holy. Kaya nga man, posible man sa pag-istriyahan ay maistriyahan ang pulong sa Ginoo kung kamo ni siya nag-filter. So halimbawa, ako believer, tapos si nanay unbeliever, mahulog na ma-sanctify siya. Tungod kay kung mayroon ko sa buwian na pulong sa Ginoo, amo na yung mag-sanctify sa iya man. And then eventually, muli siyang mag-lead over sa iyang salvation together with the kids. Now remember, na sa Ephesians chapter 5 verse, I believe that's verse 26, Jesus Christ represents to be the water. Consider also to be the word na mag-sanctify. So, muna siyang reason na hindi pagbulagan ang spouse. Verse 15, but if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. Or how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? So, ang bottom line sinitanan nga kinahanglan i-consider gid ang love relationship. Iisrihan natin to kay na ang eros kind of love. Okay. I-enjoy ni siya dapat nga gugma para sa mga magtiayon. And then, ang dalong na doktrina, ang ining verse 16, regarding gihapon sa salvation, tungod kay we are looking for the final number. Kasi kung ang ining husband, amo ni siya ang magkumpleto sa number sa body, ano ganyan matabo? Okay, mag-rapture na. Or kung ining wife, may hindi siya ang believing wife, pinaagi sa marriage, manihambal nga kung amo ni siya ang magkumpleto sa body ni Jesus, mahimo na nga mag-rapture. Alright? Klaro lang? Hopefully na maintindihan man niya sa atin ng mga young people. Sad lang, kaya wala sila director. I-cascade na lang na sa ila na isa sa mga pwede kayo maglitag sa ilang man personal walk, ministry, and even their priesthood sa ilang panglakaton. Di lang kayo sa mga young people, kundi sa aton sab, no? So, ang eros kind of love should be only observed sa magtiayon. Final love, Ludas. Okay, hapit lang mahimo Ludas. 7, Ludas. Playful love is actually the butterflies in the stomach, the anxiety feeling when you are waiting for your love interest walking through the door. Or this is also known as to be flirting kind of love. Ano yung mga verses kaya? Wala, ata lang hindi hatagan ng category. In kining Ludas, I believe, let me back up, ang Songs of Solomon. Songs of Solomon. Yeah. So na yung mga gi-provide din ha ng mga verses regarding ang flirting kind of love. Saan na siya Ludas ka ng Playful kind of love. sexuality na understand Yeah. wala yung merit? Out of marriage? No. Kasi pwede kong gihaponin muli siya nga may istorya sa imuhang wife. Ang kaning composition sa yung tanawon maguli mo ang Songs of Kasi Solomon. mga green Green joke. words. Kaya playful mo ko na nakaputaw? Green joke. Baka nakaputang niya, murag playboy siya na pagkatao, diba? Maginoo pero medyo baso. Oo. Butterflies. Butterflies. Ikuha na lang natin siya sa flirting kind of love. Murag pang kanya ng Pangakit. flirt.
pwede niyo mo siya gamiton in a positive way kasi sa Songs of Solomon, iyahang gina-praise ang iyahang wife, ang iyahang spouse by using words. So that's positive kind of, flirting kind of love. Kung naapay ginaingon nga negatively, tungod kay naay mga green jokes. So kulang ni siyang ako ang definition. So playful love, bantayan nato na siya kay basing magawas na ang mga green words or green jokes. Flowering words Naughty, na naughty nag-send siya og message regarding aning sexuality. Okay? So, Kanang butterflies in the stomach ka nang makakilig. yeah. Part na siya din sa ludas. Gina-experience sa puppy love. Sa mga good, na amang poy, ano good. Mga words. Yang the butterflies, pwede ba kilig-kilig Yeah. Makakiligan ni, depende siya sa Yeah. paggamit So, sa part of programa. which, batong gilabay nato ang Songs of Solomon because in his artistic mind ni King Solomon, gisulat niya ang kanang libro sa Songs of Solomon identifying mura kag lilies, mura kag you are like, balak ang iyahang kumbaga sa ato ang pinulungan ba? Balak ni King Solomon sa iyang spouse. Alright? So that's kind of love. Okay? So, pito ka klaseng gugma. Number 1, agape. Number 2, storge. Number 3, phileo. Number 4, pragma. Number 5, philautia. Number 6, eros. Number 7, ludas. Alright? Next slide. Alright. Agape love. Love based on the thought patterns of God. Sa hatagan natin ni siyang emphasis. No? So, i-incorporate namin yun sa inyong vocabulary, categorical storage, katong unong kaklaseng agugma. Pero ang tagaan din nato o husay kining agape love. And then sa agape love na siya acronym na FUSE. Isa man yung FUSE. So part sa agape love is ang pag-execute sa forgiving like Jesus. So letter F, forgiveness and reconciliation. So i-incorporate natin siya na doktrina na ang agape love may ara siya sa element regarding sining forgiveness and reconciliation. So agape love among believers involves forgiveness and the pursuit of reconciliation. Our picture perfect sa forgiveness, of course, walay lain kundi si Jesus Christ. Pagkatapos na nag-disobey si Adam and Eve, ang gibuhat yun is ang plano sa atong amahan, walay lain kundi ang pag-execute aning forgiveness. Mao tong ihaging ipadala si Ginoong Jesus. The greatest gift. Okay? Dili itong kanta nga, the greatest love of all, it's easy to achieve. Whitney Houston tirada ba? False doctrine. Ang next na statement, false doctrine. Learning to love yourself. Wow. That's not the greatest kind of love. Hindi ko na to sa narcissist. Yes, narcissistic na siya. Mao lang nagibutangan lang og melody, maayo ang harmony, pero wala kay doktrina. Sounds good. Sounds good, but doctrinally wrong. Yeah, so kanta ka, abilingog namin kay mong rendition, maayo siya ng kanta, pero it's actually again wrong. Ang greatest love is really actually is the life of Jesus. Then He gave Himself. God demonstrates His love towards us and that while we were yet sinners, Christ died for us. So forgiveness is a vital expression of agape love. Reflecting the forgiveness of reflecting the forgiveness of believers. Kailan?
ato na balikan. Mali akong wordings. Forgiveness is a vital expression of agape love, reflecting the forgiveness for the believers that they receive from God. So, ang agape love, it reflects the forgiveness i-extend sa ato ang Ginoo. That's why in Colossians chapter 3 verse 13 and 14, bear with each other and forgive any complaint you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on agape love, which is the bond of perfect unity. So that's letter F. Forgiveness and reconciliation. Natagkatanong sa kawayan ha. So kung nakamali sa ato ng atong igsuon, we always lend that forgiveness sa sinangautol. Ginasamta na to nga ang essence sa agape love is forgiveness and reconciliation. Next na letter, unity. Para di mawala sa ato ang mind. Agape love na siya'y fuse. Sa itong letter F, okay, forgiveness and of course reconciliation. Ang letter U, that's unity and harmony. So walay pa nagbingkil. Tungod kay nasabta nato ang una-una ni Kristo. So unity and harmony. Agape love fosters unity within the body of Christ. Mao bitaw na kinahanglan gyud pagtuon ta. Kay kung magpabilin ka sa grade 1, okay, posible nga dili nimo maintindihan ang nag-mature na. Pero kita nga mga mature na, ato yung agapon katong mga wala nagtubo sa kaalam ng kahibalo. Dili ni siya maghatag sa atuwa. Pagtuon nato sa pulong sa Ginoo, dili ni siya maghatag sa atuwa o kinibang una-una nga judgmentalism. Kung dili, ang una-una ni Kristo, mag-invite or mag-encourage siya nga atong mga execute ang kining attitude of being united and harmonious ang ato ang panag-uban isip mga miyembro sa lawas ni Ginoong Jesus. So, it fosters unity and harmony. Next slide. Agape love acts as the glue that holds the community together, promoting peace and understanding mo ng united ta kung kagasigitan doon. Ang ato ang common denominator is the mind of Christ. So, sa magtiayon, ingani gihapon, dili kay ang culture sa babae ang gidala sa family. Ang culture sa lalaki gidala sa pamilya o nang malagbingkin. Yung Hebrews 10:25 mo na ning panagtingog na to nga pagkuhan. Yeah. Do not forget the assembling of yourselves because part of which is ang ato ang pagtuon. Kaya ang atong i-carry over is balik sa ato ang board. Kani. The mind of Christ. Ang gihatag sa karon sa kalibutan, promoting peace and security. Ang promoting peace and understanding. And because of the mind of Christ. Kaya mao gini siyang result. When we have the abundance of the mind of Christ, dili gid kalikayan na mahimot ang united. Napansin ninyo? Pwede mo tag-isagahan sa mga igsoon nato dito sa Malita. So every time we meet together, makita ninyo ang magic ba? Okay na ba mo? Somehow. It's because kung sa ilang itunan o sa mga itong ginatunan. Unity in Christ. That's why ang agape love, it gives us F-U-S-E. Fuse. Okay? By the way, ang kaning fuse, pagka maputol na siya, o mawalaan din ng essence ang electrical wiring sa sunod. Wala dili kinahanglan putol. Repair, board. Yes. Yes, it's on. Yes, it's on. Follow this, In Ephesians chapter 4, verse 2 and 3, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. That's the mind of Christ, agape. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So ang gamiton yun is ang kining agape.
Importante na siya, agape love. That's the mind of Christ. Now TV. Now TV lang. So that's unity. Next, letter S na ta. So na ay forgiveness and reconciliation, na ay unity and harmony. Sa agape love na ay selflessness, dili selfishness, ha? Selflessness and sacrifice. Kaya nga naman, again, Christianity is serving others. Service gina siya. Service-oriented ta. Serve one another. Yeah. Serve one another. Agape love among believers is marked by selflessness and a willingness to sacrifice for others. Saan ko picture? That's the cross. Mali siya ang nag-motivate sa... Hindi na siya ritual na sacrifice. No, yun. Sakripisyo na siya tungkol kay una gini mo ang imong service and igsuon. So, As a definition, divine good. dili tungod kay ako pastor ko, inyo kong servisyohan. Or teacher ko, dapat kamo, no? Kung na ako'y chance na servisyohan mo, mas unahon din ako ang pag-serve sa inyo. Kadlawon mo gina ako siya gihimo. Karong gina-assess mo na ko, butang na ako na siya. Parang alas 2, kadlawon ako ni gibuhat. So, sige lang, magkuha ko another picture. Dili na siya makuha. Kaya ako po, nagganong ko sa kon. Karnero na siya, nga naghangad sa cross. Wala pa. Na, karnero na siya, naghangad sa cross. Yeah, mura po. Sige lang, makita ko og picture, ato na siyang islan. So, selflessness and sacrifice. Agape love speaks about marking selflessness and a willingness to sacrifice for others. Tugod kay mao na siya ang part sa agape love. Next slide. The sacrificial love mirrors the love of Christ and calls believers to prioritize others above themselves. Salamat yun kayo sa inyo ha. Picture perfect na to ang kinabuhi na sa matag karon ug unya na naata sa camp. Remember ninyo, ito naman siyang giistoryahan, malipay yung kung magtanaw ninyo. Na tuasap mo, dito sa kusina, para nga sa matabang kaya. Salamat yun kayo. Part na siya sa sacrificial kind of love, kinasabta na to ang agape love. That's why sa kung asa man ta dadon sa Ginoo, nakasabot kita kung sa ato ang role. Dili kita ingon pabukat, kundi mahimo kitang assets every time sa geographical location nga gialaw sa Ginoo sa ato may execute always ang service. Pa-assign ko sa camp sa kitchen. Aha. Bakong daw. Hindi ko marunong dito. Pag-slice na lang eh. Ikaon na ako. Pag-slice. Natag og mga papit So ang matag ko sa actually working unit, no? So kung naay chance nga mo serve sa uban, we do it, kinasabtan ginato ang agape love. In that service, so sacrificial love again mirrors the love of Christ and calls believers to prioritize others above themselves. So S, sacrificial love. Part na siya sa agape love. In 1 John chapter 3 verse 16, by this we know what love is, and that's agape. Ay, di dito selflessness. Selfless. selflessness, dili Dili selfish. Gamay lang mga letters ang na ano, pero kung nabutang, pero kung mapulihan siya o yung letter, maglahi gid ang iyang meaning. Kapiha lang kay Inday ang Diyos. So, selflessness, Unity. dili selfishness, Tapos loving others, serving others. Bilautia. Kung selflessness na. Ayan, ay muhulig siyang Philadelphia. So in 1 John chapter 3 verse 16, by this we know what love is. Again, that's agape. Because Jesus laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. 1 John chapter 3 verse 16. Final steps sa time, then we will have our Lord's Supper. Next, letter E. Encouragement and support.
Dili nato ihulog ha sa picture. Okay, tabangay. Dali Brad, dali na kay aray, naay. So inanom na tawag ani na ay blood up, na ay flood. Dali. So magtinabangay, dili kay ituklod. Hindi kayo magbitay kung mag-alsa ka kabalay. Magbitay. Believers are called to encourage and support one another in love. That's agape. This mutual encouragement strengthens the faith. Faith here is pagtulunan and resolve of the community. And nasabta na nato ang reason why we are here. Next slide. In Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Bro, wala na eh. Right? And let us consider how to support this to encourage one another on to love and good deeds. Let us not neglect meeting together as some have made a habit, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching, because day after day after day after day, we are actually nearing to facing the Lord Jesus Christ. So nasabta nato ang essence sa agape nga na-fuse forgiveness and reconciliation, unity, because we are harmonious through the Word of God. Letter S, that's actually support and service through self-sacrifice, through selflessness, delete selfishness. Okay? We execute the mind of Christ, and then we of course encourage one another. So let us encourage one another. Galatians chapter 6 verse 13. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. So part sa fifth floor is ang pag-execute sa loving our immediate family, and of course part sa body ni Jesus. So next Sunday, tanaw na nato ang impersonal love to all humankind. So part sa spiritual autonomy, ang pag-intindi nato sa personal love towards our loved ones. Of course, especially the members of the body of Jesus. Ayaw kalimutan. Sa ano na siya? Spiritual autonomy. Spiritual autonomy. So ayaw kalimti ang idea sa fuse. Questions before ka mag-start sa ato ang Lord's Supper. Ang Christian ka nagdalagan ka sang purok opisyal. Part na sa nationalism. Part sa sangliman ko. Nationalism. No, gobyerno. Kung naglagay siya, na mahimo siya ng purok official, Positive. kung man ang iyang desisyon, so be it. Ang importante lang, kung araw siya dito sa tingog, hindi siya magparehas dito kung nag-istoryahan na isang pinastos, tubayan kung niya ang istoryahan na isang pinastos. Pakita niyo mo ikaw ang Ikaw Kristiyano ang sugat. Sampol. Siya ang asin. So kung ara ka dito, kung may ara sang tsansa na mahambal sa ilang, before ta ba lang magsugod, okay lang ba sa inyo na magsugod ta sa pag-ampo? Kasi kami, kinarequest kami. Pero hindi niya pagsilingon nga, ihangyon ta siya nga siya mag-ampo. No, ikaw lang kung bisa na nag-initiate ka, magtingkong ka mag-ampo, do it. Meron mga luban nga, tawag na lang ng atensyon, tapos pangabayon niya sa kusing matampulano nga mag-ampo. Tapos ang iya din pakabay, hindi paging magtotoo. How sad. So doon ginaton nga kung amo na siya ang iyang ginhimo nga desisyon, ipakita gid nga mahimo nga suga, mahimo nga asin. Go to Matthew chapter 5. Paunta na siya ng principle. Verse 16. So kung diin man siya, ano iyang trabaho, kung di siya gimbutang, ang maning encouragement ni Jesus Christ. Paano natin siya ng principle. In the same way, let your light shine before others. And that light actually is the Lord Jesus Christ. So that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Okay? Kamo gina siyang directive. So kung ginitang gibutang sa Ginoo, ang instruction, you let that light shine before others. Okay? Ang ato nga oras, we still have 15 minutes. I-off pa na yung atong video. Kung sa letter A, Letter E, that's encouragement. so, balik. Wait lang.